Ang nagsasalita po dito ay ang Panginoong Jesus. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Narito po at mahuhukay sa ilang mga pangungusap na ito ang pinag-uusapan nating tatlong lihim ng mga taong tumatanggap ng pagpapala. Sabi ng Panginoon, huwag manghuhusga ng kapwa at nang di kayo husgahan. Magpatawad at nang kayo'y mapatawad din. Magbigay at nang kayo'y mabigyan din. At papaano po ipinakita at ipinaliwanag kung paano daw tayo bibigyan kung tayo mapagbigay? A good measure, pressed down, shaken together, and running over. Siksik, liglig, umaapaw. Ang ibubuhos daw sa kandungan nung bibigyan. Paano po kandungan? Nung araw po, lalo sa Israel, pag bumibili kayo ng trigo o bumibili kayo ng mga kung ano-anong mga grains, mga butil, may mga madadayang tendero, ang galing ng pulso, na pag nagsasalin sila nung mga butil na ito doon sa sukatan, kumbaga sa salop, ang galing nilang magpasama ng hangin, kaya tuloy maraming mga hangin sa pagitan ng mga trigo, konti lang pala yung laman, mukhang puno na. At mabilis nila yung isasalin sa yung sisidlan para huwag mo nang mabigyan ng oras na yung trigo na yun ay bumaba. Kasi pag tumagal, bababa yun eh. Malalaman mong may kulang pala sa sukatan. Yun daw ibibigay ng Panginoon, tama ang sukatan, tapos siniksik pa, inuga-uga, para lalo pang bumaba at madagdagan pa uli pag nagkaroon na naman ng espasyo, at umaapaw. At dahil po nung araw, ang tao, lalaki at babae, mahahaba ang mga damit. Pag may binibili kayong mga trigo, wala naman kayong dalang paper bag, wala naman kayong dalang grocery bag, hahawakan nyo ang laylayan ng mahaba nyong damit hanggang makarating sa may gitna ng inyong hita ang laylayan na yon, at para kayo ngayong may malaking bulsang hawak, doon ibubuhos yung pagpapala. Kaya sabi, it will be poured into your lap. Napakagandang makita na yung binigyan ay hindi nagreklamo, nung sukatin niya sa bahay ay hindi kulang, kundi sobra-sobra pa. At narito po yung 3 secrets of blessed people. At pwede rin nating sabihin ito na 3 steps to blessedness. Unang-una pong daan tungo sa pagpapala ng Diyos, do not judge. Huwag manghuhusga ng kapwa. Tingnan po natin sa dictionary ang ibig sabihin ng to judge. It is to form an opinion or to pass judgment on someone. So makikita po natin na yung palang lumilikha ka ng yung mga iniisip tungkol sa isang tao, yung sinasabi mo na siya ay ganito, siya ay ganon, hindi mo pa naman lubos na nauunawaan, yan ay isang uri ng judgment. Pag may nagsumbong sa iyo tungkol sa isang tao, hindi mo pa naririnig ang panig ng isinumbong, kampi ka na agad dun sa nagsumbong, isang uri ng judgment. May nabalitaan ka, hindi mo naman nalaman kung anong paliwanag ng kabilang partido, bumuo ka na agad ng pasya kung sino ang tama at mali, sino ang masama at mabuti, isang uri na naman ng judgment. Huwag daw manghuhusga. Matthew 7:1-2, ang Panginoong Jesus, sabi niya, do not judge. This is another echo of what was said. Or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. What will happen if we judged? Ano pong mangyayari pag tayo naghatol sa kapwa? Malinaw na malinaw ang sinabi. You too will be judged. Pag ikaw ay humatol, hahatulan ka rin, nino, ng tao at ng Diyos. Di po ba't pag may mga sinasabi sa iyong, dapat malinis ang bahay mo, dapat ganitong ginagawa mo, dapat ganyan ka, sasabihin ng iba, bakit ikaw? Kasi ikay humahatol, hahatulan ka rin. Pero, ang mas masakit doon, hahatulan ka ng Diyos. At yun ang mabigat na hatol.
At ano naman po ang problema kung hahatulan tayo ng Diyos? Well, you will be found guilty. Tiyak na pagka Diyos ang naghukom sa atin at tayo'y sinukat, tayo'y kulang. Tayo'y tinimbang, siguradong tayo'y kulang. Sapagkat sabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat ay nagkasala at kinapos sa kaluwalhatian ng Diyos. May exempted ba? Exempted ba ang mga taga-Bacolod? Exempted ba ang mga taga-Las Piñas? Hindi. Sabi, lahat ay nagkasala at kinapos. Romans 3:10-12, as it is written, "There is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even one." Sa tingin ng langit, walang gumagawa ng tama. Lahat ay nagkakamali, panapanahon lang. Kung minsan ay tamang-tama ka ng 2 araw, sa pangatlong araw, nadapa, may mali na. Yun namang iba, hindi na talaga tumabangon sa pagkakadapa, permanente nang nakadapa. Sobra nang nasanay sa pagkakasala. Wala daw nakauunawa. Pero sasabihin natin, hindi po ba may ginagawa kaming tama? Subalit sabi rin sa Bible, ang pinakamagaganda at pinakamalilinis nating gawa ay para lang basahan kung ito ay hahambing sa kalinisan ng Diyos. Kulang at kulang pa rin. Kaya walang maaring magyabang na sasabihin niyang, ako'y tama, so pwede na ako ngayong manghusga ng iba. Ako'y maayos, so pwede ko na ngayong hatulan ng ibang hindi maayos. Sapagkat maaring maayos kayo ngayon, hawak niyo ba ang bukas? Nakatitiyak ba tayo? Napakarami pong naririnig ko nung araw, mga magulang, kung pintasan yung mga anak na dalaga ng kapitbahay, ng mga tagarong kabilang kalye. Pagkatapos, kung lumaon yung mga sarili nilang anak na dalaga ang mga napapariwara, di wala na sila ngayong masabi, dahil nauna na ang paghatol nila doon sa iba, sabi pa naman, kung anong panukat mo sa iba, ganun ka susukatin. Sobra kang mahigpit sa iba, magiging mahigpit din sa iyo ang Diyos. Yan ang problema pag tayo po'y humahatol agad. Genesis 6:5, nung nilikha ng Diyos ang tao at kutakot-takot na kasalanan at mga kasamaan ng ginawa ng tao, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Nakita ng Panginoon kung gaano naging kasama ang puso ng tao na wala siyang hinahangad, iniisip, kundi ang gumawa ng kasalanan. What will happen if you did not judge others? Well, you will not be judged. Yun ang blessedness. You will not be judged by people. Kasi hindi ka mapagsasabang, bakit ikaw? Bakit ikaw? Kasi wala kang binibitawang mga salita na humahamak sa iba at humahatol sa iba. So bakit kasi silipin? Pero ang mahalaga, God will not judge you. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na mga kapatid, mga kaibigan, na talagang may ginawa kayong masama, talagang mali, tapos huling-huli kayo at wala na kayo talagang maikakatuwiran at ang kailangan nyo na lang talaga awa ng kapwa. Ang kailangan nyo na lang talaga maunawaan kayo, patawarin kayo. Kung tayo nalagay na sa ganung mga kalagayan, alam natin kung gaano kahina ang posisyon ng isang taong may kasalanan. Kaya ang inaalok ng Panginoon, patawad. Napakataas ng Diyos. At sa kanyang kabutihan, sa ating mga kabigo ang siya'y abutin, ay minarapat niyang dumukwang, yumuko at tayo'y abutin. Lumilinis tayo, hindi dahil tayo malinis, kundi dahil tayo'y pinapatawad lamang. Kaya tayo na tumatanggap ng patawad ng Diyos, sino tayo para hindi magpatawad ng iba? Tayo na nangangailangan ng kanyang kabutihan, sino tayo para hindi maging mabuti sa iba? Napaka-importante mga kapatid, you want to be blessed? Do not judge. Pero araw-araw, gaano karami ang inyong binibitay? Gaano karami ang ating ipinapasilya elektrika, pinibigyan ng lethal injection? Gaano karami ang sinisira natin ng puri, pinapakulong natin, sinasaktan natin dahil sa ating mga bibig? Hindi nyo pa alam kung bakit nagkagulo yung dalawang tao, may kakampihan na kayo agad.
Pag may nakagalit ang inyong anak, ang inyong kapatid, ang kapatid nyo anak at anak, lagi ang mabuti at ang laging masama ibang tao. Wala pa akong nakitang magulang na yung anak niya nag-drugs, napariwara, gumawa ng mga masama, nasasabihin niya, naku, masama ang anak ko. Wala. Laging nahawa sa masasamang kaibigan. Yung mga magulang naman, nung sinasabing masamang kaibigan na yun din ang sinasabi nun, ako yung anak ko na influensya lang nung kabila eh. Kailan tayo magbubukas ng mata para tanggapin ang mga kamalian, mga kahinaan natin at ng mga mahal natin sa buhay? Kampi-kampi. We judge people immediately if they cross the path of those people that we love. Kaya yang pong emosyon, madalas yan bumubulag, sumisira sa isang malinaw na pag-iisip. Nakita niyo po sa mga hukuman, bago patawan ng hukom ang isang nasa sakdal, kailangan mo nang madinig ang magkabilang panig. May saksi ang umuusig, may saksi naman ang nagtatanggol. Pareho silang bibigyan ng panahon, susuriin ang kanilang mga sinasabi. Pero tayo po ba ginagawa natin yon o napakabilis nating gumawa ng mga conclusion na mga pagpapasya tungkol sa iba nating kapwa? Remember, pwede naman kayo mag-judge, okay lang yon. Just be perfect so that you will not be judged. But as long as you have sins, as long as you have errors and weaknesses, be kind with your judgment because you will need the same kindness to be applied to you. Do not judge if you want to be blessed. Ngayon po yung verse 37 ng Luke 6 na binabasa natin, forgive and you will be forgiven. Pangalawang hakbang tungo sa pagpapala, second step to blessedness, forgive. Magpatawad. Ano po bang kahulugan sa diksyonaryo ng forgive? It is to stop blaming. Tigilan na ang paninisi or to absolve from payment. Huwag nang singilin pa. At hindi pinag-uusapan dito ang pera o utang. Mabuting malinaw. Ang pinag-uusapan po dito ay yung mga utang sa loob na nasaktan kita, sige na, huwag nang singilin. Nagkamali ako sa iyo, sige na patawarin. Nagkulang ako sa iyo, sige na punan. Do not collect or take revenge. Balance the sheets. Kung meron pong metro, sige na, i-return na yung reading sa 0. Huwag nang matuos. Magpatawad. Gaano po sa ating karami ang may dala-dala dito sa puso na lason? Asido, dahil hindi tayo nagpapatawad ng kapwa. Mga misis, na pinagtaksila ng inyong mga asawa once upon a time, napatawad nyo na ba? Kasi kung hindi pa kayo nagpapatawad, kahit pa nga kayo yung agrabyado, magiging dalawa ang pagka-agrabyado nyo. Kasi, di rin kayo patatawarin. Na bagamat hindi kayo naging taksil na asawa, maaring may iba naman kayong ibang kasalanan na iuusig din sa atin ng langit. Kaya ang nagkataon ay pare-pareho lang tayong makasalanan. Iba-iba lang ang uri, anyo, hugis, kulay ng ating mga pagkakamali. Pero kung tutuusin, lahat din naman tayo ay may mga pagkakamali. At pag hindi kayo nagpatawad, kayo nagiging bilanggo ng taong kinamumuhian ninyo. Tuwing naaalala nyo siya, nawawalan kayo ng ganang kumain, nawawalan kayo ng ganang matulog, tumatamlay kayo. Pati sa pagnenegosyo nyo, nawawala kayo sa sarili, nagkakamali-mali ang sukli. Nalulugi pa rin kayo. Ipagpalagay na minsan na tayong nalugi, minsan na tayong nasaktan, minsan na tayong nahirapan. Pero habang di pa kayo nagpapatawad, patuloy pa kayong masasaktan. Kaya sa pagpapatawad, hindi lang yung taong nagkamali ang pinapalaya ninyo, kundi ang inyong mga sarili rin. Gaano karami ang dumating ngayon dito na may kinikimkim sa puso na sama ng loob, galit, nakatanim na mga hinanakit. Sayang ang pagpunta nyo rito kung lalabas pa kayo sa pinto ng bulwagang ito na dala-dala nyo pa rin yan pauwi. Alam nyo po ba na kayo'y kinatagpo ng Panginoon ngayon, hindi ito isang aksidente, sapagkat nais niya tayong lahat palayain mula sa spirito ng hindi pagpapatawad.
Kung ang Panginoong Jesus na walang kasalanan, hinampas, sinaktan, ipinako, pinagbuhat ng mabigat na troso, inalipusta, dinuran sa muka, binunutan ng bigote, sinampal, pinagsabihan ng mga masasakit na salita, sa kabila ng kanyang pagbuhay sa mga patay, pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapakain sa mahihirap, sa kabila nun ay siya'y nagawa ng masama, subalit siya'y nagpatawad. Sino naman tayo para hindi magpatawad? Meron din naman tayong nagawang mga masasama. What will happen if you forgave? You will be forgiven. Kuminsan po, nalulungkot ako makita ang marami nating kababayang mga relihiyoso. Nagpapapako sa krus, naghahampas sa sarili, hinihiwa ng blade ang mga likod, dumidipa, lumuluhod sa munggot asin, naglalakad ng paluhod, pinahihirapan ng sarili upang mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Hindi naman lihim ang daan tungo sa kapatawaran. Hindi sinasabi ng Panginoon na, para patawarin kita, pahirapan mo ang sarili mo, saktan mo ang sarili mo. Ano po ba ang Diyos natin? Sadistang Diyos? Na ikalulugod niya na makita na tayo nahihirapan, nagdurugo, nagpapawis ng dugo? Hindi siya ganon. Hindi hinihingi ng Diyos ang ating mga sakripisyo para niya tayo patawarin. Ang sinasabi lang ng Diyos, magpatawad ka sa kapwa mo at mapapatawad ka rin ng langit. Hindi natin kailangan gawin yung mga mahihirap na ginagawa ng marami. Kaya nakakalungkot po sapagkat po ang Biblia, ang salita ng Diyos ay hindi nakabukas at hindi tinatanggap ng bukas na puso. Maraming ginagawa ang taong nasasayang. Pinipilit niya magpunyagi, maghirap. Subalit hindi naman pala yun ang hinihingi ng Diyos. Magpatawad ka lang sa kapwa. Kaya kung tutuusin, parang mapalad ka pa nga pagka marami nagkamali sa iyo Kasi marami ka ring mapapatawad. Therefore, you position yourself in the path of God's forgiveness. That's why everything that happens can be a blessing. If only you would open your eyes and see that our God is a God who dispenses blessing everywhere, every time, in every situation. What will happen if you did not forgive others? Ano naman ang mangyayari kung di kayo magpatawad? Matthew 6:14-15. Ito po ang sabi ng Panginoong Jesus. For if you forgive men their sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. Yan po yung dasal nating Ama namin. Patawarin mo po kami sa aming mga utang, gaya rin naman ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. Forgive us as we forgive those who trespass against us. Patawarin mo kami, gaya rin naman ng aming pagpapatawad. So ang sinasabi, Lord, kung kami po ay mahilig magbigay ng patawad, edi mahilig din kayong patawarin kami. Kung ayaw po namin magpatawad, huwag nyo rin kami patawarin. At kung binibigyan po namin ng limitasyon ng aming pagpapatawad, na sinasabi natin, pangatlong beses mo nang ginawa yan, sa susunod, di na kita patatawarin, Lord, ganun din pong gawin niyo sa akin. Pag 3 beses na ako nagkaroon ng isang kasalanan paulit-ulit, sa ika-4, huwag niyo na po akong patawarin. Nauunawa po ba natin ito? Na kung tayo hindi nagpapatawad, tayo rin ang nalulugi. Forgiveness is a bridge. Don't burn the bridge over which you too must pass. Kumisan sa kahigpitan natin, ayaw nating may makatawid, sinunog natin ang tulay, pero yun pala, kailangan din nating tumawid, pati tayo na damay, hindi rin nakatulay. Kailangan ang pagpapatawad. Sasabihin ng iba, Pastor, napakahirap naman po yata yung magpatawad. Agree ako sa inyo. Yes, mahirap. Pero di po ba mas mahirap hindi magpatawad? Naaalala mo pa, sumasakit pa yung dibdib. Lumulungkot ka. Tumataas ang iyong blood pressure. Pagka naaalala mo ang mga gumawa sa'yo ng mali. Mahirap magpatawad, pero mahirap ding hindi magpatawad. Hirap din lang at hirap ang gawin nyo na yung sa panig ng Panginoon, yung inuutos niya magpatawad. At yan po ang dalangin ko ngayon. Kung tayo merong daladala sa puso, dapat patawarin.
Siguro parang pelikula na pumapasok sa screen ng inyong utak ang mga mukha ng mga taong ito. Patawarin nyo na. Alang-alang kay Kristo. At kundi malang alang-alang sa Kanya, mga kapatid, alang-alang sa inyong sarili. Sapagkat malinaw ang sinabi ng Panginoon, ang hindi nagpapatawad ay di rin patatawarin ng Ama sa langit. Kailangan ng isang himala para yan mangyari. Kailangan ng hipo ng Espiritong Banal para tayo magkaroon ng pagpapatawad. At yan po ang hihingin natin sa Diyos ngayon. Isang makapangyarihan na hipo niya. Magkaroon ng himala sa ating puso. Magkaroon tayo ng kakayahang magpatawad. Bagamat hindi sana yun ang gusto natin. Kuminsan ay ang gusto natin maghiganti. Subalit hindi yan ang paraan ng Diyos. At ang gumaganti, nagagantihan uli, magagantihan, hindi na matapos ang gantihan. So if you do not forgive, you will not be forgiven by people and by God. You will remain guilty. Therefore, you will be judged. And in the end, you will be condemned. Pangalawa pong hakbang, forgive. Pangatlong hakbang, tungo sa pagpapala, give. Napakalinaw po ng sinabi, give and it will be given to you. Magbigay ka at susuklian ka. Bibigyan ka rin. At ano po, higit sa ibinigay mo, ang ibibigay sa iyo. Kasi, sukat na tama, sisiksikin, liligligin, aalugin, at umaapaw pa ang ibibigay sa atin. Wala tayong kalugihan. So give to people. Give people your 3 T's. 3 letrang T. Time, talent, treasure. Ibigay natin yan sa tao. Lalo sa mga mahal natin sa buhay. Nagtataka naman ako sa mga tao na nag-aaway-away ang magkakapatid dahil sa kaprasong mana. Natitikis ang mga kamag-anak na may sakit, may pagdurusa, samantalang meron naman pwedeng itulong. Sabi, give. What we do to people is counted as done for and given to Christ. Alam niyo po ba na ang pagbibigay sa tao, lalo yung hindi nakakaganti, hindi makakapagbayad, ay inaari ni Kristong sa kanya ibinigay at kung ganon, siya ang magbabayad. Ano po ba ang tunay na pagbibigay? Yung ang binibigyan mo ay walang kakayahang gumante ng mabuti rin. Kasi kung may kakayahan, binigyan mo lang, baka investment lang yan, puhunan, namumuhunan ka lang. Nagbibigay ka ng maganda dahil may kapangyarihan siyang magsukli sa iyo sa panahon na kailangan mo siguro ang tulong niya. Hindi niyo ba napapansin, pagka mayaman ng may birthday, mahal ang mga regalo? Tapos pagkapwa natin mahirap ang may birthday, kung ano-ano lang ng mga binalot na kalendaryo, mga tuwalyang may mga sulat na inchik na good morning, na isang laba mo lang, gapak-gapak na. Kasi mahirap ka eh. Baka hindi ka makapagbigay ng mamahalin sa birthday niya, so ba't kanya bibigyan ng mahal? So hindi nagbibigay, namumuhunan. Pero kung tayo po ay mga maralita, may nagregalo sa atin ng napakahalagang bagay, alam nilang hindi natin kayang suklian yon, yun ang tunay na nagbigay. So pati po ang ating mga pagbibigay susuriin natin, tayo ba'y nagpapadama lamang, namumuhunan lamang, o nagbibigay talaga? Sa palagay niyo po ba ay maipagkakaila natin sa Diyos ang tunay na laman ng ating puso? Ang Diyos ang sumusukat, maging na mga iniisip natin na lingid sa ating kapwa-tao. At sabi nga sa Bible po, sa oras ng paghuhukom, sasabihin ng Panginoon, hali kayo mga hinirang, mga pinagpala, nagugutom ako, pinakain ninyo ako, nagiginaw ako, binigyan nyo ako ng balabal, may sakit ako, dinalaw nyo ako, nakulong ako, nasa piitan, helpless, powerless, pinuntahan ninyo ako, handito ang inyong gantimpala. At sabi ng mga tao, kailan naman po namin nakita na ganun kayo? Diyos naman kayo. Sabi ni Lord, Aba, lahat ng taong tinulungan ninyo, inaari ko na sa akin nyo yun ginawa. May tanong ako sa inyo. May gumawa ng mabuti sa anak nyo, di ba tinatanaw nyo? Di ba mas natutuwa pa nga tayo na sa birthday ng anak natin may nagregalo kaysa sa sarili nating birthday?
Di ba't kung may mga regaluhan sa Pasko, tinitingnan nyo yung anak nyo kung may nag-aabot man lang kahit isa at nasasaktan ng puso nyo na walang nagbibigay sa kanya? Lahat ng tao, likha ng Diyos. Mahal niya ang lahat ng tao. Pag nagbigay ka sa isa niyang minamahal na tao, lalo yung kapuspalad, yung walang pumapansin, hindi kaya niya alam? Hindi kaya niya tinatandaan? At sasabihin niya, balang araw, susuklian ko ang kabutihan mo. Kahit ngayon pa lang, susuklian ko na, sapagkat mabuti ka dito sa aking mga nilalang. Di ba't pag may sumasakit sa kalooban ng ating mga anak ay tayo unang-unang nasasaktan? So kung may sinasaktan kang tao, sa palagay mo ba hindi mo sinusugatan ang puso ng Diyos? Kung meron kang taong hinuhusgahan, pinag-uusapan, chinichismis, inaagawan ng asawa, inaagawan ng pera, nilalamangan, hindi kaya natin pinalulungkot ang puso ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa Matthew 25:45, I tell you the truth, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me. At yung kabaligtaran naman noon sa verse 40, sabi niya, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did for me. Kung ano, ang buting di mo ginawa sa kanila, ay sa akin mo ipinagkait at ako ang sisingil sa iyo. At kung ano naman ang buting ibinigay mo sa kanila, ako ang tatanaw ng utang na loob na yon. Ako ang magsusukli. Lalo pang at walang nakapuri sa iyo, walang nakapansin, hindi ka binigyan ng plaque, hindi ka ipinagpagawa ng monumento. Ako ang nakakaalam ng lihim mong kabutihan. At sabi sa Biblia, yung ama na nakakaalam ng mga lihim na gawang kabutihan, ang siyang magbibigay sa atin ng pagpapala. Whatever we give to people, we give to God. And if you give to people, therefore you give to God. Why will you not be blessed? Sasabihin iba, aba kailangan wise. Bakit ko bibigyan yan? Di ako nawalan. Yung iniipon ko ang nabawas. Gaano kahirap ba sa Diyos na ibalik ang gusto niyang ibalik? Kung gusto ba kayong pagpalain ng Diyos, may makakapigil sa Kanya. At kung ayaw kayong pagpalain ng Diyos, meron bang makakapilit sa Kanya? Kaya mahalaga po, yung kasiyahan ng Diyos ang ating inuuna. So we give to people, any people, the least of people. But we also give to Christ's workers. Whatever is given to Christ's disciples, whatever is given to Christ's workers and servants, is counted as given to Christ. Mark 9:41, sabi ng Lord, I tell you the truth. Anyone who gives you a cup of water in my name, because you belong to Christ, will certainly not lose his reward. Kausap niya po ang kanyang mga disipulo. Sabi niya, maski isang basong tubig lang ang ibigay sa inyo dahil lingkod ko kayo, hindi malilimutan ng langit yon at mayroon siyang gantimpala. Gusto nating matuwa ang Diyos, maging mapagbigay tayo sa kanyang mga lingkod. Hindi lang sa mga pastor. Kumisan nga yung mga pastor, marami nang natatanggap yan ng mga regalo. Pero yun bang mga singer, Bible study leader, Sunday school teacher, yung janitor, kasama rin yun sa gawain, yung electrician, yung mga usheret, yung taga-piano, lahat yan ay mga lingkod ng Diyos. Hindi lang ang pastor. Naroon ba naman na darating kayo sa church ay aabutan nyo man lamang ng kalahating kilong longganisa galing sa Lokban? Itong pianista. Sa palagay nyo ba, hindi aariin ng Diyos yun, nasa Kanya ibinigay? Lingkod niya yon. Mag-isip-isip tayo mga kapatid, sapagkat maiksi ang buhay. Kakaunti ang mga araw at bilang. Kailangan bawat araw, meron tayong nabibigyan, may nagagawa ng mabuti. Sapagkat ang lahat ng yan ay tinutuos ng langit. Pero mas mabuti sana na hindi natin ginagawa yun dahil tinutuos, kundi dahil talaga ang puso natin ay naging makadiyos na at ang likas sa Diyos ay mapagbigay.
Ganon din naman ang ibinibigay natin sa church, sa gawain ng church, inaari rin yun na ibinibigay kay Kristo. What is given to the church is counted as given to Christ because the church is His body. Sabi po ng Ephesians 5:23, Christ is the head of the church. His body, of which He is the Savior. Kung ang iglesia, ang kapatiran ay si Kristo ang ulo at ang lahat ng narito ay bahagi ng kanyang katawan, kung may sinasaktan tayo na tao sa church, meron tayong tinitikis na gawain, may tinatalikuran tayong mga duty, di ang tinitikis natin ay mga bahagi ng katawan ni Kristo. Pwede bang mahal mo ang isang tao, inaayos-ayos mo yung mukha, pine-facial mo, minamasa-masahe, pagkatapos, pinuputol mo yung mga daliri, minamartilyo mo yung tuhod, pwede ba yun? Dahil si Kristo ang pinuno ng iglesia, mamahalin natin ang lahat ng bahagi nito. Pagmamalasakitan, aalagaan, tutulungan. What will happen when we give to people, to Christian workers, to the church? We receive back what we give. Siksik, liglig, umaapaw. You can never outgive God. Katulad ng mga lingkod ng Panginoon, mga pastor, mga misyonero na marami nagre-regalo, tiyak na yung mga nagre-regalo doon dahil una nang naregaluhan noong manggagawa na yun ng Panginoon. Siguro na ipanalangin, siguro inaturuan, na bigyan ng pangaral, na bless, kaya ngayon nagsusukli. Yan ang sinasabi, pag nagbigay ka, may babalik. Ngayon, kung walang nagbibigay sa iyo, kapatid, edi mag-isip-isip ka rin. Baka naman hindi ka rin nagbibigay kasi. Because if you are a blessing to people, the same people will also be blessings to you. Because life is a circle. Pabalik-balik lang. We inhale, we exhale. Araw, gabi, dilim, liwanag. Give, receive. Yun ang buong circle. Ngayon, kung kayo lamang ay receive ng receive, one way. Nakita po ninyo ang mga estero dito sa Maynila, ang mga kanal, bakit mabaho? Bakit ayaw lumakad ng tubig? Kasi barado. Dahil ang mga ilog dito, sa dami ng bara, tanggap lang ng tanggap ng mga dumadating pang tubig, dumadating na kalat, hindi naman ibinibigay, hindi naman lumalakad, tanggap lang ng tanggap, bumabara tuloy. Ano ba ang magandang ilog? Di po ba't yung umaagos? Na narito ako, tatanggap ako, ibibigay ko. Tatanggap ako, ibibigay ko. May agos. Pag tumatanggap tayo ng pagpapala ng Diyos, meron tayong ginagamit sa sarili, may ibinibigay tayo, may agos. Pero kung sinosolo mo, ang kamay mo'y punong-puno na ng mga luma at mga hampok at mga bilasa ng mga pagpapala, paano ka tatanggap ng bago? Kailangan kasi pag may pagpapala, ibinibigay natin sa iba, tinatanggap natin yung iba, wala ka na namang laman, bibigyan ka na naman ng Diyos. How can you inhale when you have not exhaled? So it's a matter of giving and receiving. And we receive back what we give. Kaya sabi sa Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. At sa Luke 6:38, for with the measure you use, it will be measured to you. Kuripot po ba kayo sa kabutihan? Magiging kuripot din sa inyo ang langit. Mapagparaya ba tayo at mapagbigay? Ganon din ang tatanggapin nating atensyon mula sa langit. Because what you give is what you will receive. We will be judged and condemned just like the way we judge and condemn others. So pag-ingatan ng bibig, we will be forgiven just like the way we forgive. And we will be given just like the way we give. May tatlong bagay pong kailangan tayong mga tao. Unang-una, kalayaan mula sa judgment, mula sa paghuhukom. Kasi lahat tayo guilty. Kailangan din nating mapatawad tayo dahil tayo may kasalanan. At kailangan din nating tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Simple, para ang lahat ng yan ay maganap. Blessed people, or the people who will be blessed, do not judge. Suriin natin ang ating mga isip. Watch yourself.
Blessed people, forgive. Check your heart. And make it a habit to forgive. Baligtarin po natin ang ating mga kostumbre. Kasi kung minsan, ang nakaugalian na natin, magtanim ng sama ng loob, maghinanakit, hindi kumikibo, pero galit pala. Baligtarin natin yon. Sabi sa Romans chapter 12, be renewed by the changing of your mind. Palitan na ang paraan ng pag-iisip. Alisin na yung mga lumang paraan na hindi naman nakabubuti. Make it a habit to forgive. That when people wrong you, immediately, your instant reaction is to forgive. Habit yan. It can be formed. It is a learned behavior. And God can help us. And of course, a way to blessedness, a way to prosperity, is to give. Suriin natin ang ating mga sarili. Hindi naman dapat lihim ang mga bagay na ito. Ibinunyag na ng Panginoon. Nagiging lihim lang sa mga nagbubulag-bulagan. Mas madali pa kung minsan na baguhin na lang ang ating expectation kaysa baguhin natin yung tao. Baguhin na lang natin ang ating definition kung ano ang dapat. Mas madali pa yon na magbago ka ng iniisip kaysa pilitin mong magbago ang mga tao para mag-swak sila sa iniisip natin. Proverbs 9:7, if you correct conceited people, you will only be insulted. If you reprimand evil people, you will only get hurt. Wala daw na papala yung pinipilit itama yung mga sa palagay nila yung mga mali at masasamang tao dahil masasaktan ka lang, mabibigo ka lang, at baka gantihan ka pa. It is a waste of time and energy to refuse, to reject what could only be and what should only be accepted. Maraming stress sa buhay kasi pinipilit nating tanggihan yung mga bagay na wala naman tayong choice at dapat na lang nating tanggapin. Malaki ang ating pakikipag-contest sa mga lakas, mga puwersa na hindi naman natin kaya. Dahil pinipilit nating tanggihan ang dapat tanggapin, baguhin ang dapat ay tanggapin, kaya walang katapusang conflict. Jeremiah 13:23, can people change the color of their skin or can a leopard remove its spots? Nung panahon na ito inisip, inusal at isinulat, imposible pa talagang palitan mo ang kulay ng iyong balat. So the obvious answer at the time when it was written was no. Pwede bang tanggalin ng leopard ang kanyang mga disenyo sa kanyang balat? Hindi rin. People and animals cannot change their inborn nature. At matatahimik tayo sa buhay kung tatanggapin natin na ang tao talaga, maging hayop man, maging halaman man, ay may likas na kakanyahan, kasarinlan, identity, ugali. Na yun ay kakambal na niya nung ipinanganak siya, at ano man ang pagpipilit mong yun ay ibahin, ay mabibigo ka lang. It is unwise and useless to reject, to change what cannot be changed in people's created, therefore preordained personality. Wala namang taong lumikha sa kanyang sarili. Maski nga magulang, ina't ama, hindi naman nila nililikha yung nagiging anak nila eh. Nasa pagpapasya ba ng lalaki at babae na mag-asawa na ang kanilang magiging anak ay ganito ang height, ganito ang texture ng buhok, ganito ang magiging talino, ganito ang magiging strength? Wala yon. Wala sila kamalay-malay sa nangyayari kung sino at anong kanilang magiging anak. At sila man ay wala kamalay-malay kung sino sila at bakit sila naging ganon. Kasi Diyos ang lumilikha sa atin. We are only participants in the reproductive process. But we do not create. Only God creates. Kaya sabi sa Psalm 139:13, you are the one, meaning nobody else, who put me together inside my mother's body. Kayo, O Diyos, ang bumuo sa akin sa sinapupunan ng aking ina. You, God, not someone else, are my designer, creator, maker. Therefore, what I am at birth is your idea. It is your will. It is not my idea. It is not the idea of my mother or father. It is your idea. Not even the idea of my grandmother, who also had no hand in the shaping
of her personality. Jeremiah 1:4, sabi ng Diyos, before I formed you in the womb, I knew you. Bago pa kita binuo sa sinapupunan, kilala na kita. Alam ko na kung ano ang ginagawa ko at alam ko na kung anong magiging ikaw dahil ako ang bumuo sa iyo. Psalm 139:15-16. Nothing about me is hidden from you, O God. I was secretly woven together deep in the earth below. Ibig sabihin sa womb. But with your own eyes, O God, you saw my body being formed. Even before I was born, you had written in your book everything I would do. Malalim ang pagkaunawa ng umawit sa papel ng Diyos sa ating pagkatao, sa ating personalidad, sa ating likas na mga ugali. Sabi niya, wala namang nalihim sa inyo tungkol sa akin. Nung hindi pa alam ng lahat, sikreto pa na ako'y nabubuo. Hindi pa nakikita ng ultrasound na ako'y nabubuo. Kita na ng inyong mata na ako'y nabubuo. Bago pa ako isilang, isinulat nyo na at itinakda ang lahat ng aking gagawin. Hindi naman ibig sabihin na itinakda ng Diyos na itong iinumin mo gano'n, 2 tasang kape ngayong umagang ito, ganito karaming asukal. Ang ibig sabihin lang ay, alam nyo ang general direction ng aking buhay dahil kayo ang lumikha ng aking personalidad. Dahil nilikha nyo ako na mahilig sa math, therefore alam nyo na hindi ako mapupunta sa mga kurso at sa mga hanap buhay na walang kinalaman doon sa galing ko. Dahil nilikha nyo ako maibigin, therefore alam nyo na ako'y magiging palaibig. Dahil nilikha nyo ako na mapagsinop, alam nyo ang gagawin ko pagka ako'y may pera, alam nyo ang gagawin ko pagka ako'y nagkaroon ng pagkakataon dahil kayo ang lumikha sa akin. Hindi ko naman nilikha ang sarili ko. Hindi rin ako nilikha ng mga magulang ko at hindi ko nilikha ang aking anak o magiging anak. Because you made me this way, naturally I was born this way. I will be this way all my life and I can only be what you made me. I can only do what you designed for me to do. Hindi ako pwedeng magpanggap, kunwari ay mag-engineer o mag-chemist, kasi hindi niyo ako nilikha na maging ganon. Hindi yun ang aking likas na galing at talino. Hindi ko pwedeng tigasan ang loob ko sa mga lumalapit at humihingi kahit ilang beses na akong nabigo dahil nilikha niyo akong maawain. Ngayon, hindi ako pwedeng sobrang maging maawain na binobola na ay nagpapabola pa kasi nilikha niyo akong wise. May iba akong strength. May iba akong weakness sa tingin ng tao. Pero hindi lahat ng strength ay nasa akin at hindi naman lahat ng weakness ay nasa akin din. Kanya-kanya kami mga nilikha niyo ng specialty para lahat may papel. Kanya kami ng kanyang galing, ng husay, para lahat ng gawain. Mayroong gagawa, pero hindi ibig sabihin ako lahat, dahil hindi ko naman alam lahat, at hindi ako malakas sa lahat ng larangan ng buhay. Kaya kami magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakasama sa trabaho, yung magtutulong-tulungan, dahil ang lakas niya ay hindi ko lakas. Ang galing ko ay hindi niya galing, kayo ang lumikha sa amin. Nilikha nyo kaming magtutulungan, magmamahalan, kaya i-distribute, ibinahagi sa iba't iba ang kanya-kanyang mga talino at galing para kailangan namin ng isa't isa. Psalm 139, 23-24. Look deep into my heart, God, and find out everything I am thinking. Don't let me follow evil ways, but lead me in the way that time has proven true. The prayer is saying, as I am, as you made me, lead me. According to your good intention, to be what you intended me to be. Kaya lagi natin sinasabi, follow God's will. At lagi marami nagtatanong, ano ba ang God's will para sa akin? Tingnan mo ang ginawa ng Diyos sa iyo na likas. At yun ang will niya para sa iyo. Ginawa kanyang mabusisi, maburire. Ibig sabihin, ang will ng Diyos para sa iyo, ikaw yung nagbabantay ng lahat ng mga detalye. Meron namang medyo may kaburaraan, nilikha siya ng Diyos siguro para iba ang gawin. Then nagtutulungan kayo, nagbabantayan para at the end of the day, both of you benefit from each other. Kung paano niyo ako nilikha,
turuan niyo akong mabuhay sang-ayon doon. Kaya mga magulang, sapagkat hindi tayo ang lumikha sa ating mga anak, hindi para sa atin na idikta kung paano sila mabubuhay. Kung ano ang magiging kurso nila, ano ang magiging trabaho nila, ano dapat nilang gawin. Kasi dapat maging totoo sila at tapat kung paano sila nilikha ng Diyos. Hindi tayo Diyos para magdikta kung paano mabubuhay ang kapwa. Dapat siya ay turuan, yes, ganyan ang role ng mga magulang, payuhan, ipanalangin, mahalin, pero nasa kanila ang pasya kung sino ang kanilang mamahalin, kung sino ang gusto nilang makasama sa buhay, ano ang gusto nilang maging hanap buhay, dahil yun ang tawag sa kanila ng kanilang likas na katauhan. John 6:37, sabi ni Jesus, "Everything and everyone that the Father has given me will come to me, and I won't turn any of them away." Sino man daw ang ipadala ng Ama sa Kanya ay tatanggapin niya at hindi niya tatanggihan. Jesus accepts people who accept Him, no matter who or what those people are. Isa lang ang patakaran ni Jesus sa pagtanggap sa tao kung ang tao'y tatanggap din sa Kanya. Hindi niya ginagawang patakaran, ano ba ang personalidad mo, ano ba ang gender mo, ano ba ang edad mo, ano ba ang race o kulay ng iyong balat. Pag tinanggap mo si Jesus, tatanggapin ka niya. At siya ang modelo natin sa buhay. Ganun ang dapat patakaran natin sa pagtanggap sa isa't isa. Tatanggapin kita kung paano ka tinatanggap ng Diyos, kung paano ka nilikha ng Diyos. Hindi tatanggapin kita kung masusundan mo ang mga panukat ko, mga standard ko, requirements ko. Kasi kung gagawin ng Diyos sa atin yun na tatanggapin niya tayo ayon sa kanyang panukat, standards at requirements, edi wala sa ating natanggap ni isa man. At kung tayo umaasa lang na tanggapin ng Diyos, sino tayo para tumanggi at magtatwa sa kapwa? Sabi ni Jesus sa Matthew 11:28-30, "Come to me all of you who are weary and carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." One of the greatest statements of Jesus that I really love is that His main ministry is to give people rest. Gusto niya ang tao mapahinga. At yung pahinga na ipinagkakaloob ni Jesus ay nakasalalay sa kanyang walang patakarang pagtanggap sa tao. Paano ka mapapahinga kung hindi ka katanggap-tanggap? Paano ka mapapahinga kung lagi kang kulang? Paano ka mapapahinga kung lagi kang pinipilit ibahin? Labag sa kung ano ang tunay tungkol sa iyo. Napapahinga ka lang, napapanatag kung ikay tinatanggap. Kaya sa pagbibigay ni Jesus ang kapahingahan, kakambal yung kanyang maibiging pagtanggap. Sabi niya, mapapahinga kayo. Dahil ano ba ang sobrang pumapagod sa tao? Yung pag-abot sa standards ng religion, sa standards ng requirement ng mga taong gusto niyang tumanggap sa kanya. Kaya maraming mga tao are forced to stand taller than what they really are, to wear masks, to pretend, to live in lies, because their truth will not be acceptable. So to give people rest, you should take them for what they are, and you love them as God loves them through Jesus. Luke 6:42, how can you say, "My friend, let me take the speck out of your eye," when you don't see the log in your own eye? You show-offs. First get the log out of your own eye, then you can see how to take the speck out of your friend's eye. Paano mo daw aalisan ang tao ng puwing kung ikaw man ay may malaking puwing na nakabara sa iyong mata, hindi ka makakita ng malinaw? Paano iibigin mo at i-require mo na ang tao ay mag-iba kung ikaw mismo ay marami ring dapat yung ibahin? Paano mo tataasan ang standard sa mga tao na yung taas ng standard na yun ay ni ikaw ay di mo kayang abutin? The application is simple. Do not reject people for what you consider a speck in their eyes. Do not reject people for what you consider a defect
in their personality. At ang pagkakaligaw-ligaw ng ibang napakalaking pagkakaligaw kung ang sariling magulang ang hindi tumatanggap sa sarili niyang anak. Laman ng kanyang laman, dugo ng kanyang dugo. Kung meron man na asal, ugali, personalidad ang iyong anak na ayaw mo, isipin mo na lang kung saan siya galing at kanino siya galing. Anak mo nga eh. So genetically, kanino siya nanggaling, hindi sa'yo. Pero sabi mo, hindi ako ganyan. Oo, baka ganyan yung lolo mo. Ganyan yung tatay mo, ganyan yung kanununuan mo. Napasalamat ka na lang at sa iyong sariling katawan at pagkakatao ay hindi lumabas, pero nandun tulog. Pero naipasa mo sa iyong anak at sa kanyang buhay, sa kanyang henerasyon lumabas at nagising uli yung ugali na yun, yung asal na yun, yung personalidad na yun na ayaw mo. Pero tatandaan mo, sa iyo galing ang iyong anak. Hindi siya galing sa puno ng saging, hindi siya galing sa bukayo, hindi siya galing sa butete, galing sa sayo. So to reject your own child is to reject yourself and your own ancestry. A little knowledge of genetics will tell us that all personalities of a human being ay nasa kanyang genes, pero hindi lahat yon ay nabubuhay. May ninuno siyang maputi, may ninuno siyang brown, may ninuno siyang maitim. Hindi mo alam kung alin sa mga kulay na yon o alin sa kombinasyon nun ang lalabas sa kanya. Pero hindi pwedeng manggaling yun sa hangin, galing din yun sa inyong mga ninuno. Kaya mahalagang mamulat ang mga tao at pagka tinuos mo kung saan-saan galing yan, galing sa lola, yung nasa lola, galing sa kalola-lolahan, di babalik ka sa Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Matthew 7:1-2, don't condemn others. And God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. So you don't want to be rejected? Don't reject. You want to be accepted? Accept people. Do not hate people for who they naturally are. Do not hate people for their inborn nature. Mayroong likas, nakakambal na ng tao, ipinaglilihi pa lang siya. Meron namang mga mangilan-ngilang mga asal, ugali na napulot lang, natutunan lang, yun ang pwedeng baguhin. What is learned can be unlearned. What is programmed can be deprogrammed and then reprogrammed. Pero dapat, meron tayong pagbubulay-bulay kung ano ba ang asal, ano ba ang kilos, ano ba ang ugali, ano ba ang personalidad ng taong ito na napulot lang niya sa isang kanto, therefore pwede ko siyang yugyugin para malaglag uli at mawala sa kanya. Pero alin dyan yung kasama na niya nung pinaglilihi pa lang siya, kahit ko siya pabale-balentungin, tadtarin, hindi yun matatanggal. At matatahimik ang ating buhay pag napag-aralan natin at nasuri, alin ba talaga ang pwedeng improvein? Di improvein. Alin ang pwedeng baguhin? Hindi baguhin. Pero yung likas, mabibigo ka lang. Masasaktan ka lang at makakasakit ka. Pagpapalitan at babaguhin mo ang likas. Meron pa mga magulang, takang-taka doon sa mga anak, pagtanda, ay ganun pala siya, ay ganito pala yung anak ko. Hindi mo siya tiningnan nung bata pa siya. Nakahiga pa lang sa kuna, ang bata, marami ka nang makikita tungkol sa kanyang personalidad. Maliit pa lang na bata, nakikihalubilo sa kapwa bata, malalaman mo na, mapagbigay ba ito? Maramot ba ito? Siya ba ay iyakin? Siya ba ay lumalungkutin? Masayahin? Alam mo na. Tapos may mga nanay at tatay na na-surprise pa. Nung meron silang na-discover sa anak nila, nung 30 anyos na, nagbulag-bulagan ka buong buhay para hindi mo malaman yon. O hindi mo inalagaan, hindi mo nakita. Mayroong likas, useless na piliting ibahin. Meron naman na acquired lang, learned lang, it can be unlearned and reprogrammed. Alamin ang pagkakaiba ng mga yon. 1 Peter 3:7, if you're a husband, you should be thoughtful of your wife. Treat her with honor because she isn't as strong as you are and she shares with you all the gift of life. So, sa mag-asawa lang, iisa na kayo, iisang laman, iisang dugo sa tingin ng Diyos. Magkaiba pa rin talaga. Kaya ang itinuturo, huwag mong harapin sa asawa mo yung strength mo.
Hindi ka takot sa ipis, takot siya, huwag mo siyang palitan. Huwag mong ibahin, huwag mong ipilit na huwag kang matakot sa ipis. Takot nga, ano magagawa mo? Kahit ihulog mo yan sa bintana, takot pa rin yan. Ba't di mo nalang tanggapin? Ubusin mo ang ipis sa bahay nyo para huwag siya matakot. Accept people for and with their natural personalities. Hindi ka matatakotin, aasahan mo ang tao, hindi rin matatakotin. Hindi ka sentimental, pipilitin mo sa asawa mo, huwag siyang maging sentimental. Kung sentimental talaga siya, may dumadaan lang na lamok, napapaiyak yan. Huwag mong alisin sa kanya yung likas. Romans 4, 1-4, welcome all the Lord's followers, even those whose faith is weak. Don't criticize them for having beliefs that are different from yours. Even in religious terms, we are taught to accept one another kahit yung may ibang pananalig, yung may ibang conviction, yung may ibang itinuturing na mas mahalaga kaysa sa ibang mga teaching. We are taught to accept such people. Hindi naman lahat ng tao sabay-sabay mag-grow. Hindi lahat ng tao pare-pareho ng korte ng isip. At hindi lahat ng tao sabay-sabay na nakakaunawa ng mga bagay na dapat unawain. Kanya-kanyang oras, kanya-kanyang panahon, at kanya-kanyang perception. Ang sabi, tanggapin nyo ang mga kapatid kahit hindi lagi kayong agree sa doktrina. Hindi siya agree sa doktrina mo ay demonyo na siya at ikaw ang santo. Hindi siya agree sa iyong paniniwala ay masama at mali na siya. Baka hindi pa lang nagagagap na unawa ng isip niya ngayon. O baka naman, ikaw ang mali. Naisip mo na ba yun? O baka ikaw ang mali at siya yung tama? O lagi na lang pag may iba ang iniisip ay siya ang mali at ikaw ang tama automatically. Kaya magulo ang buhay. After all, sabi ng Romans, God welcomes everyone. What right do you have to criticize someone else's servants? Lahat daw tayo servant ng Diyos, hindi man naman servant ang iyong kapatid. Only their Lord can decide if they are doing right, and the Lord will make sure that they do right. Sabi niya, alam mo, tinatanggap kayo lahat ng Diyos. Bakit hindi nyo tanggapin ang isa't isa? Dahil magkakaiba kayo ng paniniwala. Naniniwala ka na ang baptism dapat ay immersion, siya ay sprinkling, yung isa ay pouring. Sabi, tinatanggap kayo lahat ng Diyos. Ba't hindi nyo tanggapin ang isa't isa? Ano akala nyo? Kayo na lang ang tama. Bakit? Servant mo ba yung kapatid mo? Hindi. Kaninong servant siya? Servant siya ng Diyos. Ang Diyos ang kanyang amo, ang Diyos ang kanyang master. Sabi niya ganun, yung master ang magtutuwid sa kanyang servant pag mali, hindi ikaw. Hindi mo naman siya servant eh. Magkakaiba lang kayo ngayon ng consciousness, magkakaiba ng point of view. Hindi ibig sabihin na dapat mo siyang baguhin o dapat kanyang baguhin. Iba-iba tayo ng speed, direction, and breadth, and width, and length ng pag-aaral at pagkaunawa sa Panginoon. Sabi ko doon, magtanggapan kayo sa isa't isa at huwag niyong baguhin ang isa't isa. Dahil kung merong dapat magbago sa sino man, ang kanyang master ang magbabago sa kanya at ang Diyos ang master. Kung mali siya, bahala siya sa Diyos. Diyos ang magtutuwid sa kanya, hindi kailangan ikaw. Lagi kasi tayong merong Messiah complex. We want to save the world. We want to save everybody from their mistakes and enlighten them with our own wisdom. Gusto nating ituwid ang lahat ng liko dahil akala natin tayo ituwid at sila'y liko. At sila naman, iniisip tayo ang liko at sila ang tuwid. Kaya laging may giyera mundial, laging merong world war. Sabi niya, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa atin. Kung dapat siyang ituwid, Diyos ang magtutuwid sa Kanya. Kasi sa Diyos siya nananagot, di naman sa iyo eh. At sa palagay mo ba, kung dapat siyang ituwid, hahayaan ng Diyos na hindi siya maituwid? Anong palagay mo sa Diyos? Pabaya? Hindi niya alam ang ginagawa niya? O napakakitid at napakaliit ng pag-aakala mo sa kung ano ang tama, na yung mga ibang mga nakapaligid dito na katotohanan na hindi mo pinaniniwalaan, ang tingin mo na ay mali. Anong tingin ng Diyos doon? Mali din nga ba? O makitid lang ang iyong isip? Dapat lawakan ang isip. Most of the time, the truth is not just a tiny dot, your point. No. Many times, the truth are 2 or 3 or more points and all the sub-points in between. Hindi maliit ang katotohanan. Madalas maliit lang ang ating nakakayanang unawain. 1 Samuel 16:7, people judge others,
by what they look like, but I, God, judge people by what is in their hearts. So God looks at people's hearts, not at their outward appearance or personality. God accepts people for what they are inside, meaning God accepts people for their essence, for their spirit, not for their body. Tinatanggap tayo ng Diyos dahil kung ano ang nasa kaibuturan ng ating puso, hindi dahil sa physical structure lang ng ating puso o ng ating katawan. Lampas doon ang pag-unawa ng Diyos. Merong hinahanap ang Diyos sa bawat tao na lampas sa tingin ng tao lamang. At ang Diyos ang ating hukom. Siya ang sumusukat sa atin. Hindi tayo ang hukom ng isa't isa. James 2:8-9, you will be doing the right thing if you obey the law of the kingdom, which is found in the scripture. And that law is, love your neighbor as you love yourself. But if you treat people according to their outward appearance, according to their personality, according to what you see, you are guilty of sin, and the law condemns you as a lawbreaker. Sabi ko, isa lang naman ang tunay at mahalaga at pangunahin, nangingibabaw at dapat magharing utos, yun ay magmahalan kayo. Pero kung ikaw, sinusuri, inuuri, kinikilatis mo ang tao, ayon lang sa iyong nakikita, nababatid, nauunawa, nagkakasala ka. At ikaw, ang siyang mapapatunayan nagkasala, ayon na rin sa iyong mga sariling panghuhusga sa iyong kapwa. Rejection, hatred, destruction of people's natural, inborn personalities result in conflict, in trouble, in failure, and frustration. Halos lahat ng giyera sa bahay ay dahil sa pag-reject natin sa isa't isa. Ang gusto niyang kainin na itlog, malasado. Ang gusto mo, sunog-sunog, tayang-tang. Di hayaan mo siya. Iisa po ang itlog O di siya lang kumain ngayon, ikaw bukas. Take turns. Kailangan lang meron kang method. Because we have to share the planet, we have to share the house, we have to share the dining table. We've got to learn to live with one another. Napaka-importante na tanggapin, imbes pasunurin mo sa'yo ang kapwa. Changing people instead of accepting and loving them as God's creation and design, as God's wonderful workmanship, cause grave sorrow and pain to all. Bakit may mga anak na naglalayas kasi hindi sila tinatanggap na magulang o hindi nila tinatanggap ang magulang nila? Bakit mayroong mag-asawang naghihiwalay kasi hindi nila tinatanggap ang isa't isa o tumigil na silang tumanggap sa isa't isa? Bakit nagkakalayo ang magkakaibigan? Kasi hindi nila tinatanggap ang kanya-kanyang mga ugali, mga kostumbre, at pagkatao. We are like clay jars in which this treasure is stored. The real power comes from God and not from us. We often suffer, but we are never crushed. Even when we don't know what to do, we never give up. In times of trouble, God is with us, and when we are knocked down, we get up again. Mahaba ang kwento at salaysay ni Paul tungkol sa rejection. Ito ang mga tinutukoy niya. People reject him for his looks, for his ideas, for his teachings, for his methods. So Paul reflects on how it is to be rejected. Kaya magaling siya magturo on love, 1 Corinthians 13. Love, kasi siya naranasan niyang hindi ma-love. Alam niya ang pait, ang hapdi ng itinatakwil, ng itinatapon, ng itinitiwalag. At tayo man na nakaranas niyan, dalawa lang ang pwedeng reaksyon. Itinakwil ka, hindi ka minahal, lalo na nung bata ka pa. So gaganti ka sa mundo, itakwil mo uli lahat pag ikaw na yung matanda. Or, dahil alam mo kung paano masaktan, maitakwil, paano ma-reject, magiging mapagmahal ka na ngayon dahil ayaw mong maranasan ng iba yung dinanas mo. The same heat that melts the wax hardens the clay. The same sad experience can make you good or bad, can make you bitter
or better, it is your choice. Ano ang gagawin mo sa mga pait na naranasan? Gaganti ka sa mundo o pipilitin mong iligtas sa maraming tao sa ganong pait by being good to them, by loving them, and by stopping and cutting the cycle of violence, the cycle of hatred, the cycle of unlove. Meron tayong kapangyarihan na gawin yon. Baguhin ang kapaligiran with the love of God. Kung may kapangyarihan na nakakapagpabago, yun ay pag-ibig. Not hatred. Not rejection. May mga tao naman, hindi lang sa iba ang nire-reject nila, pati sarili nila nire-reject nila. Yan ang mahirap. Because you have to live with yourself 24/7. Pag ikaw na mismo ang hindi tatanggap sa iyong sarili, sa iyong pagkatao, sa kung ano ka talaga, isang kapasusuling Isaiah 45:9-11, the Lord said, "You have no right to argue with your Creator. You are merely a clay pot shaped by a potter. The clay doesn't ask, 'Why did you make me this way? Where are the handles?' Children don't have the right to demand of their parents, 'What have you done to make us what we are?' I am the Lord, the Creator. Do you dare question me about what I have done?" Ginamit dito yung talinghaga ng palayok at doon sa gumagawa ng palayok. At ang Diyos ang gumagawa ng palayok at tayo mga tao ay palayok lamang. Alam niyo yung palayok, habang malambot pa yung puti, kahit anong gawin doon ng mamamalayok, gano'n na magiging korte niya. At sabi niya, kayong mga tao, nilikha ko lang kayo, wala kayong karapatan, tulad ng ang palayok ay walang karapatan na tanungin yung gumawa na, ba't mo ako ginawang ganito? Ba't wala akong tangkay? Ba't ganito korte ko? Akong gumawa sa inyo, ako ang Diyos, huwag kayong makipagtunggali sa akin. Tulad ng mga anak, wala silang karapatan na sabihin sa mga magulang nila, bakit kulot ang buhok ko? Ang laki-laki tuloy na nagagastos ko kare-reband. Ba't hindi ako matangkad? Hindi tuloy ako makasali sa Miss Philippines. Bakit ako ganito? Bakit ako ganon? Sasabihin naman ng magulang nyo, bakit? Ako ba ganyan? Hindi ba ganyan din ako? Magkamukha nga tayo. Tinanong ko ba, lolo mo, bakit ako ganito? Walang karapatan ng anak na itanong sa magulang bakit siya ganon. Kasi yung magulang, hindi naman siya ang gumawa sa anak. Sabi niya, ako ang gumawa sa inyong lahat. Tanggapin niyo ang inyong mga sarili, tanggapin niyo ang inyong kapwa, o kung hindi, akong kalaban niyo, kasi ako ang creator. May reklamo ka? Anong laban mo? Marami mga anak, alam niyo, masama loob sa mga magulang. Bakit ako pinanganak na mahirap? Bakit kami ganito lang? Bakit di ako maputi? Abi sinisisi yung lola kung bakit siya pango. Pango din naman yung lola. Huwag tayong makipagtunggali kung anong likas. Kasi you will find yourself fighting God. May nililikha ba ang Diyos na mali? Kung minsan mali sa tingin natin, sa mga panapanahon, lugar-lugar, maganda ang maputi. Pero sa mga bansa sa Africa, so yan, kadiri naman tong babaeng to, puti-puti. Sa kanila kasi maganda yung maitim eh. Kanya-kanya rin ang standard. Ano bang standard natin? Ano dapat ang lalaki? Ano dapat ang babae? Ano dapat ang ganito? Ano ang ganon? Usually, it is only shaped by our culture. It is shaped by our environment. And now, in these times, it is shaped by advertising. Yung kabobola sa atin, ang mga produkto ng pagpapatuwid ng buhok, you feel miserable tuloy pag kinky yung buhok mo. Mabuti nga pag kinky yung buhok mo, pag may pumasok na lamok, di na makakalipad uli. Wala na siyang magagambala. Pero ano ba ang standard? Inuuto tayo ng advertising kasi gusto nilang magtinda ng produkto nila. Susuriin natin, ano ba sa tingin mo talaga yung standard? Ano yung tama? Ano yung mali? Kasi ang Diyos walang nililikhang mali. Ang mga sibilisasyon, ang mga kabihasnan, meron ding standard. Ano dapat? Ganito dapat ang itsura mo, ganito dapat ang kilos mo. Pero, yun ba talaga ang standard ng Diyos? So, sa lagay, mali ang Diyos. Accept God's work. Accept God's will. Accept others and yourself. Romans 15:7, accept one another, then for the glory of God as Christ has accepted you. So kung gayon, tanggapin nyo ang isa't isa tulad ng tinatanggap kayo ng Diyos at ni Jesus. Keep changing for the good, yes. Keep changing for the better and the best version of your own real
self. Hindi ibig sabihin hindi ka na mag-i-improve. Pero ang pwede mo lang improvein, yung likas na nasa iyo na, yung wala, hindi mo ma-improve yun. Yung wala, hindi mo pwedeng hanapin. But keep improving, but based only on your reality. Be the best version of your real self. Do not be the good version of someone else, because then you'll be a fake. Do not hurt others and yourself by insisting on becoming what you or what they were not designed nor created to be. Kung hindi likas, hindi mangyayari. Kung hindi ukol, sabi na matatanda, hindi bubukol. Mapapagod ka lang. Galatians 5:14-15, all the law says can be summed up in the command to love others as much as you love yourself. But if you keep attacking each other like wild animals, you had better watch out or you will destroy yourselves. Let us not destroy ourselves. Let us not destroy people we love and people who love us. Accept them. Inspire them to be the better version of themselves, to improve within the real area of their personality, but we should not make people change just because we think that they should. Huwag tayong makipagtunggali sa lumikha sa atin. Jesus wants us to be restful and to be rested, and very especially about our realities. Anong mga katotohanan sa ating mga sarili ang dapat nating tanggapin?